Yan yung reading niya. 22621. Oh. Pero ito dito, oh, idikit natin. Dito sa may kanyang odometer nakalagay is 22758, no? Medyo may ano lang talaga yan, difference yan. Pero makita ninyo magkaiba, oh. 22621. And then dito 22758, no? So ano ibig sabihin niya, mga idol? Yon, mga idol, no, isang quick additional info lang dito sa ating King Ball & E-Diag Elite. Kasi marami nagtatanong sa akin sa comment section. Ang sabi nila, ba't hindi mo sinama na kung yung scanner na yan ay nakakabasa ng mileage, kung tampered na, nagalaw na ba, yan, o bakit hindi mo sinabi, mas maraming bibili niyan kung sakaling na-discuss mo yun. Ngayon, mga idol, talagang inihiwalay ko o hindi ko rin diniscuss nung una dahil kailangan kong testingin na mabuti kung gagana sa iba. Kasi ayoko naman bigyan kayo ng false hope o pag-asa na gumagana pero hindi naman. Kasi nga, ang sagot po dyan, kung alam nyo naman marami nagva-vlog na tungkol sa mileage kung tampered na, nababasa daw ng scanner. Ang sagot po kasi doon ay oo at hindi. No? Oo at hindi. Bakit oo at hindi? Kasi yung mileage po na yun, depende sa sasakyan. Hindi lahat ng sasakyan nagbibigay ng mileage, no, yung record nun. Hindi lahat, no. Karaniwan niyan sa mga Ford, sa mas high-end na sasakyan, mga European. 'Yun, talagang nakaprogram yung mga ECU nila, transmission o kung ano pang module na related doon na mag-save ng info na 'yon, no. So yung ating King Ball & E-Diag Elite, kaya niyang basahin 'yun kung magbibigay yung module o yung sasakyan, no? Yun yung pinaka short answer nun. Magbibigay siya, gagana siya, pagka yung sasakyan capable o nagbibigay ng information kasi si scanner is binabasa niya lang. No, ngayon hindi siya gagana, kaya oo at hindi siya naman gagana kung hindi magbibigay ng information. Like nung kunyari mga BIOS natin, no, yung BIOS medyo medyo basic yung niya, yung mga modules niya, hindi lahat sinesave niya, no. So ang karaniwan diyan sa mga basic na sasakyan, no, so sabihin na natin na yung mga mas lower end, no, depende nga sa sasakyan kung high end yung sasakyan nyo, maaari. Pero kapag mas mabababaw, mas basic yung mga features na inyong sasakyan, ang nangyayari diyan, hindi niya binibigyan ng information na gano'n, o hindi siya nagbibigay, o hindi niya rin sinesave. Ang makukuha nyo lang ay kung ano rin yung nandun sa cluster, sa may meter panel ninyo. Ang ginagawa niya lang, babasahin niya yung meter panel ninyo. Kung ano naka-display din, yun na. Kung nabago yun, yun din ay bibigay sa inyo. Kung pinalitan yun, yun din ang bibigay sa inyo. Na binabasa niya lang. Unlike nung sinasabi na natampered na yan kasi sa scanner, ito lumabas, sa meter panel, hindi ganyan. Depende nga po yung sasakyan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, karaniwan yan sa Ford, yan sa mga European na sasakyan, mga high-end na Japanese cars, depende nga, no? Kaya hindi lahat. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung diferensya at pakita ko sa inyo na ito, kaya niyang basahin yun. O tara, pakita ko sa inyo, tara. Ito, Ford EcoSport, no? Yan, buksan natin. O. Ngayon, teka lang ha, medyo madilim lang dito pero subukan natin yung gusto ninyong mangyari, ha. Kasi marami nagsasabi sa akin, gusto daw nilang malaman kung nakakabasa ito ng yung King Ball natin yan, E-Diag, kung nakakabasa ng odometer. O para mapagbigyan ko kayo, hindi gawin natin. Ngayon, ito power. O yan. Ang tinakbo niya daw ay 22,758. 20,758 kilometers, no. Ngayon, ito sa may powertrain control module, PCM, no. And then, so meaning PCM nandun tayo sa kanyang nasa kanyang ECU. So PCM yan. And then titignan natin, okay. So dito, no, alam niyo naman siguro to, may napanood na rin kayo nito, no. Actually si Jeep Doctor ang madalas nito na nagpapakita nito Pero friend natin yan si shoutout Jeep Doctor. Yun, no. So ang hanapin mo kasi diyan
distance, yung may mga terms na yun, no, yan, no, total distance, yan, no, in kilometers, no, okay ko yan, okay, total distance traveled, okay, yan, sama-sama ko na yan para lang makita natin, no, okay, then, okay mo, yan, makikita mo, yan, no, di ba, makita mo, na, yan yung reading niya, 22621, oh, pero, eto, dito, oh, idikit natin, dito, sa may kanyang odometer, nakalagay is 22758. No? Medyo may, ano lang talaga yan, difference yan. Pero makita ninyo, magkaiba, oh. 22621. And then dito, 22758. No? So, ano ibig sabihin niya, mga idol? Kasi yan, ito, yan yung naka-store dyan sa cluster. Ngayon, ito, yung naka-store sa may ECU. So, ito lang is nagpapatunay na nakikita. Yun lang ang target natin eh. Kasi yun ang tanong nyo eh, kung nakikita ba? Yes, nakikita yan. Pero, karaniwan yan sa mga Ford. Yan. Punta tayo dito sa may cluster para malaman ninyo, no? Okay, sa may cluster, ibig sabihin mga instrument panels, no? Yan, no? IPC. Okay, tignan natin. Okay, data stream uli. Yan. Data stream uli. And then hanapin natin yung total distance, mga ganun, no? Mga ganun term. Hanap tayo, total distance. Marami kasi dito sa ano eh, sa mga Ford yan, mga European, American, yan o, okay, yan o. Distance, total distance traveled na naman. Yan. Then okay ko. Pero nandito ako sa ano yan o, makita mo dito, yan o. Nasa instrument panel ako yan o. Pagka tinignan mo, sa instrument panel ang sinabi niya 22758. 22747.46, di ba? Yan, oh. Pero dito 22758, oh. Kasi sa instrument panel yan, di ba? Nakita niyo yung difference. So, makita ninyo na meron talagang nababasa niya. And nakita niyo naman magkaiba, di ba? Pero yun nga, sinasabi ko, yung isa stored sa ECU, yung isa, yun mismong panel niya na, no? Yun, no? So, kung yung tanong ninyo, yan, masasolve natin yan. Yun. Okay? O, ngayon, mga idol, ito, testingin naman natin. Ito, pinakasuki ng tampered na mileage. No, wala pa ako nakikita. Sa dami ko pinuntahan ng van na bibilhin dati, wala pa ako nakikita ng van na hindi na tampered. Maniwala kayo sa hindi, wala kayong makikita. Lahat ng van na tampered na. Kasi hindi man talaga pinababiyahe. Pero sorry sa mga nagbabuy and sell. Pero yun talagang naging observation ko ito. Karaniwang tampered yung mga van. Ngayon tara, pakita ko sa inyo kung makukuha nitong, yun nga talaga yung mahalaga dun eh. Makuha sana natin yung information kung ito ay natampered na o hindi yung mga van, no? Kaso hindi talaga eh. Tinesting ko na actually, hindi talaga. Pero pakita ko pa rin sa inyo kung ano yung makukuha lang. Tara. Okay, ito. On position, syempre. Isususi ko. Yan, dapat naka-on position siyang ganyan. Tapos, ito, saksak natin dito sa kanyang OBD, Yan. Okay mga idol, ito no, ay try natin, no. So NB350, select natin dito sa Nissan NB350 Caravan E26 2017 ang gagawin ko model. And then system selection. Okay. So dito kasi yan lahat ng mga modules niya, no, na pwede mong tignan. So ang gagawin mo diyan, maaaring sa may ECM, sa may ABS, instrument cluster, control body, depende, no. So pwede rin sa transmission module. Lahat yan, sisilipin mo kung merong information. Talagang tsatsagay mo yan. Ngayon, karaniwan, sa ECM, Engine Control Module, ECU, ganyan, no? Yan, iano lang natin. Yan. So, ang gagawin mo lang, read data stream, and then, all signals, kunyari, yan. So, titignan mo dyan kung meron, no? So, pagka binrowse mo ng ganyan yan, hanapin mo mileage, distance, total distance traveled, mga ganun, no? Kung meron, yun, magbibigay yun, no? Katulad ng ginawa natin sa Ford, no? Sa EcoSport. Pero kapag yan, kunyari sinelect all ko, makikita mo lahat ng information na ganyan, no?
O, hanapin mo kung meron, no? So, dito, tinesting ko na rin kasi to, wala akong nakita, hinanapan ko na, wala akong nakita na magbibigay ng information. Ngayon, i-back ko, no? Pupunta ako dito sa, eto, sigurado kasi, sa instrument cluster, no? Sa instrument cluster, diyan mo karaniwan, may ibibigay na information, pero, yun nga, yun dun sa kanyang, ano yun, sa kanyang, yan o, sa kanyang, ano yun, instrument panel mismo. No, ngayon, pagka ginanya mo yan, no, tignan natin, o, yan o, lahat makikita mo, no, o, ngayon, karaniwan dito, tignan natin. Yan o, distance. Yan. O yan, mileage. Yun yung mga karaniwan, no. So, i-okay ko yan. Then, tignan natin. Sabi niya dito, distance, ito yung sa may ano A and B. Okay. So, yan pala. Sorry. Ito, mileage output, no. Ito, mileage output, ito yan. O, tignan nyo. 528 na 69, no? 52,869, no? So kung titingnan mo yung kanina dito pala, no? Oh. Hanapin mo lang mileage, 'yan, no? Oh, mileage output. 'Yan, no? I-check mo lang. 'Yun yung ibibigay niyang mileage. Oh. 'Di ba? Nabasa niya, meron, pero sa cluster mismo galing 'yan. Sa may ano 'yan, sa may kanyang meter panel doon. Hindi 'yan galing sa ECU, hindi 'yan calculated. Talagang kung ano yung binigay ng cluster, yun yan. O tara, pakita ko sa iyo. Okay. Yan mga idol yung sinasabi ko. Sa cluster niya mismo, 52869. Yun yung kanyang pagdating dito. O pagdating dito, makita mo, 52869 din. No? Sa cluster lang yan. No? So, ibig sabihin mga idol, no, hahanapin mo sa lahat ng modules. No? Kasi kapag nag-scan ka, lalo na yung ating King Ball E-Diag Elite, kaya niyang i-scan lahat ng modules na available. Ngayon, lahat ng module na yun, tignan mo kung ano yung related. Makita mo kung may mileage, total distance traveled, yung ganyan. Minsan yun, naka-record yun sa ABS module. Maaari sinasabi ko lang, maaari naka-store yun sa transmission control module. Pwede rin sa cluster, pero yun nga, yung cluster, babasahin niya lang. And, mas karaniwan, katulad na sa Ford, sa ECU na pupunta, no, sa ECM. Ngayon, kapag ka nagbigay si ECM, yes, mababasa. Katulad ng ginawa natin niya sa EcoSport, mababasa. Pero hindi lahat ng sasakyan katulad ng Ford. No, dito minsan sa cluster lang din. Katulad ng Vios ko, na hindi ko na rin papakita. Yung Vios ko ganun din. Ang binibigay niya, yun nasa cluster din. Pero pagdating sa ECM, wala. Pagdating sa transmission, wala. Cluster din. Binabasa niya lang. So kapag ka napalitan yun, tinampered yun din ang ibibigay sa inyong information. Nonsense, di ba? So, depende po yun sa sasakyan. Kaya, yun nga po, di ba? Hindi ko may papangako. Pero, nakita nyo naman sa Ford gumana. So, yun na yun. Kung may napanood kayo, kahit siya, alam niya sa sarili niya. Actually, shoutout ko si Jeep Doctor, kaibigan natin yan. No? Kahit siya naman, sinasabi niya na hindi lahat ng sasakyan talagang gumagana yung ganun. No? Hindi lahat. Depende sa sasakyan. Siyempre, depende rin naman sa OBD. Pero yung OBD natin, kung tatanong nyo, yung E-Diag, King Ball E-Diag Elite, yes, nababasa niya. At yun na nga mga idol, ipinakita ko lang sa inyo, update lang para sa mga nagtatanong kung gumagana ba. Yun nga, ang short answer is yes and no. Depende nga sa sasakyan. No? Pero yung OBD natin, King Ball E-Diag Elite, kasi nga, nababasa niya lahat ng modules. All system nga siya. All system, kaya niyang basahin. So, next episode mga idol ito, medyo interesting to. Alam niyo naman yung legendary, no? Ito, Think Diag na by Think Car. Yan, meron tayong i-review na ganito at ipaglalaban natin itong ating King Ballin E-Diag Elite. Kung gaano siya kaganda, ano yung diferensya nila, kung ano yung nawawala at kung ano yung meron. Advantage ng E-Diag Elite, no, King Ballin sa Think Car, Think Diag. Papakita natin ito. Meron akong dalawa ngayon, no? Pero kung papansinin nyo, mga idol, yung mga nakagamit na ng Think Car, ito, yung legendary. Ito kasi yung pinakamabenta, no? Ayan. Kung papansinin nyo, halos parehas lang sila ng skins o ng apps pag tinignan ninyo. Yung bakit nga ba sila parehas lang? At yun nga, ang daming pag-uusapan tungkol dito. Napaka-interesting. At syempre, paglalaban natin itong aking paboritong King Ball E-Diag Elite. Ngayon mga idol, kung gusto nyo bumili nito,
Maglalagay ako ng link dyan sa description at sa pin comment. Click nyo lang yon at mabibili nyo na. Minsan naglalaro sa 3,000. 2,500 ganyan to 3,000 yung presyo nitong King Ball and E-Dial. Pero sulit na sulit to. Talagang recommended to para sa akin. Ngayon mga idol. At yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po. Hop, pero wag ka, ha? Wag kang magpapasino dito. Tingnan mo, ha? Actuation test, ang dami niyang kayang gawin. Tingnan mo, oh. Oh, tingnan mo, ha? Oh, front wiper. Subukan natin kung gusto mo, oh. Yan, oh. Oh, tas sabi niya dito, front wiper. Oh, sa front. Try natin, oh. Sabi niya, low. Oh, tas execute ko. Tingnan mo yung wiper, oh. Oh, ha? Oh, ha? Oh, oh, stop ko. Oh. Oh. Okay. Oh, yan, oh. At piling ko pala dito muna. Off yan, oh. Oh, stop ko. Off. Yan. Pagka off ko. Off. Yan. Execute. Oh, di ba? Nakahinto niya. Oh, tas ito pa, oh. Oh. Pakitaan ko lang kayo na mga kaya niya. Oh, flasher. Oh. Gusto mo i-diagnose yung flasher mo. Oh, piling ko dito. Flasher. Cycle left hand. No? Kaliwa. Oh, execute ko. Oh. Steady, oh. Oh. Di ba? Oh, wag ka, marami yan. Tapos ito pa, oh, try pa natin. Hayaan na natin ngayon muna yan. No, tapos headlamp, oh, high. Sabi niya, headlamp. Oh, try natin to. Headlamp naman, oh. Pili ako dito. Oh, headlamp. Sabi niya, click ko. Value on. Oh, execute. Oh, headlamp, oh. Oh, ano ka? Di ba? Oh, headlamp. Di ba? Oh. Yun ang mga nagagawa niyan at ang dami pa mga idol, brake switch, AC indicator, headlamp, yun nga, flasher, oh, ang dami. At lahat yan mga idol, lahat yan, yung mga nasa module na yan, kaya niya yang gawin. Magta-try ka sa engine, try natin, oh, actuation test, oh, ang dami, oh, turbocharger control, lahat, oh, power balance, cooling fan, okay, subukan nga natin, oh, cooling fan. Sabi niya on, off, oh. High, low, oh. Execute. Yun, oh. Oh. Yun pala yun, cooling fan. Oh, di ba? Ang dami niya nagagawa. So, sulit na sulit pa rin para sa akin. Tapos, lifetime free update pa. Dun ka panalo. Tara.